Jail San Fernando, and overwhelming kayo. Ako kasing-kasing, I'm so happy na despite sa kabisi sa atong man of God, gigahinan gid niya nga makaabot siya diri sa Valencia because he wanted to see us all. Praise God. So ang atong speaker for today, he is the Mindanao Operations Director. Help me welcome the man of God, my son, Pastor Silveriano of Cabarco. Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan. Good morning po. Hindi mo ba dapat maayong buntag? Mayong buntag. Sa katapat. Maayong buntag. Sabi mo sa kanya, nalipay ko. Nalipay ko. Ay naaka. Tinood ka na. Amen. Masaya ba tayo kapag nakikita natin na itong igsoon na nag-aatin sa church? Amen. Ninong bata pag wala siya. Amen. Malipayon ta kapag ang atong isip katawang mga Christian, Jail Valencia, ay nag-aatin ng worship, masaya po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Okay. Ngayon pong umaga tayo mag-aaral salita ng ating Panginoon at napaka-importante po ng ating pag-aaralan sapagkat si Paul ay heart to heart ay nakikipag-usap sa mga taga-Corinth. At mayroong problem dun sa Corinto na kung atong tanawon, kinipod ang nahitabong problema sa mga kasimbahanan. Tatanungin ko po kayo, palagay niyo ba mayroong problem sa church? Meron po. Unsay problema sa church? Why? May kwarta? Unsa may problema sa church? Tatanungin kayo, meron bang awayan sa church? Meron bang mag-asawang white tingugay? Meron bang mag-asawa na Hallelujah. hindi nagpapatawaran? Meron bang mag-asawa na maghapon, white tingugan, hanggang kinabukasan, white tingugay? Meron bang babae hindi nagluluto sa kanyang asawa kapag suko siya? Meron bang babae hindi naghahanda ng damit, pagkain, paniudto, panihapon kapag nasuko siya? Meron. Meron bang lalaki hindi maghatag ng food allowance kapag nasuko siya? Meron po. Naapod. Meron bang babae hindi magpatapan pag nasuko sa asawa? Meron. Daghan. So makikita natin yung problema sa Corinth, problema rin pala sa ating kasimbahanan at yun po yung ating pag-aaralan. Now, gusto ba nating maayos ang church? Amen. Gusto ba nato ang mga leaders ay merong unity? Amen. Gusto ba natin ating papa o mama wala na awayay? Amen. Wala nang away ang mama at saka mga anak. Amen. Mga anak at saka ang papa wala nang away. Wala nang away sa JAL Malaysia. Amen po ba? Amen. Hindi po ang ating pag-aaralan. Kaya sabihin sa iyong katapat, ayaw pagtulong. Pagtulong. Paminaw. Kana. Amen? Let us pray. Panginoon, kami mag-aaral ng inyong tulong, ang among pag-ampu, ubani kami karong buntag. Holy Spirit, be our preacher. Be our teacher. And Holy Spirit, anoint your servant because I am nothing without your presence. Ang imong pulong lang ang magawas akong baba, ang kinahanglan ng JIL Valencia sa mga workers, sa mga leaders, o sa mga members. Ikaw lang mahimaya sa aming taliwala. And Lord, I pray na pure Word of God ang aming pag-aralan karapuntan. Ito po ang aming pagampo sa ngalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ang ating theme sa month of February, ngayon po ay last Sunday. Ano ating theme? Basahin nga po lahat. Everybody? Christ's love is the answer. Relationship is a building stronger relationships. Kinahanglan daw mabuild ang maayong relationship. Kaya po nilagyan ko ng title na very simple. Ang ating title ay Relationship Breakthrough. Ano ibig sabihin ng breakthrough? Sa iyong pong pagkakaunawa, ano ang breakthrough? Sige po, answer. Pag sinabing breakthrough, usaman niyo? Breakthrough. Pagbuto.
Pagbungkag. Makahawa, okay, ano pa? Sa mga nanghihina, pag may breakthrough, magkaroon ng fire, amen po ba? Amen. Ano pa ang ibig sabihin ng breakthrough? Pwede sabihin natin revival, amen po ba? Pwede revival. Pero pag sinabing breakthrough, ay merong extraordinary na gagawin ang Lord. Na mahitabo na yung iyong lahat ng nila-life group possible mag-attend sa church. Amen? Na possible na lahat ay magkaroon ng unity at mag-pray. Pag sinabing breakthrough, merong breakthrough sa church. Nga naman, wala kaming worship center. Pero karon kasama ang JIL Valencia, bibili kami ng isang napakagandang lot para magpagawa ng world-class na worship center. Pwede? Pwede? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang breakthrough ay extraordinary move ng ating Panginoon. I can say, sa JLCDO ay merong ginagawa ang ating Panginoon. Bakit po? Nag-declare kami ng prayer and fasting 40 days. Naghangyo ko sa mga workers o leaders, sabi ko yung mga tribe leaders, ministry heads, mga life group leaders. Kasi, importante ko yun. Mga tribe leaders, 12 men's, 12 women's, pagkatapos yung mga head ng mga ministry, head ng music, head ng SOS, head ng intercessor, o anumang ministry, finance, kinausap ko sila, then kinausap ko rin ang mga life group leaders. Ang sabi ko sa ila, magkakaroon tayo ng 40 days prayer and fasting. Ano lang yung kaya mo sa prayer and fasting? Kung gusto mo magkukumit ka sa breakfast, okay, breakfast ka lang. Only one meal. Magkukumit ka man sa lunch, hindi ka maglalunch, o doon ka lang sa lunch. Iba naman ay sa dinner. Tapos nagkaroon kami ng group chat. Sino ang magkukumit ng breakfast? Sino magkukumit ng lunch? Sino magkukumit ng dinner? At kami pong lahat, yung mga key leaders, ay nag-participate. Then kinausap din namin ang congregation. Hindi lang po kami leaders, ang magpapasting, ang magpipray. We need your participation. At sila po ay nagsulat din doon. So dumami po ang nag-prayer and fasting. At hindi lamang kami merong prayer and fasting, masasabi ko na na-breakthrough dahil ang ginawa pa namin, nagkaroon pa kanilang donuts. Suduhan na. Nagpa-participate ka ng prayer and fasting at the same time 5 to 6. 5 to 6 na, hindi 4:30. Kasi iba, hindi na matrabaho, masyado naman puyat, iba naman gabi nang natutulog. Pero 5 to 6 lang, pag 6 o'clock at hindi pa tapos yung aming donuts, okay ka lang umalis. May pasok sa trabaho, pupunta ka na sa office, may klase ka, okay lang. Basta ang commitment natin ay 5 to 6. And I really praise God, ang dami pong nag-participate sa JLCDO. Ano pong ginawa ng Panginoon? Habang kami po ay nagkakaroon ng prayer and fasting, namin ang breakthrough. Meron isang babae, lumapit sa church, sabi niya, Pastor, i-convite ako sa Ginoo. Maghatag ako ng 100,000 para sa church. Wow! May ginagawa ang Lord. 100,000 is 100,000. Amen po ba? Kung yan, nalipay kami sa Ginoo. Kinabukasan, meron naman nagpunta sa church. Lalaki naman. Nagbigay ng 1 million. At ang sabi niya, Pastor, ito po ay para sa church. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sumunod na araw, meron na namang babae na nagpunta sa church. At ang sabi, Pastor, magbibigay po ako ng cash, 2 million pesos para sa church. At pagkatapos, naramdaman namin, eto na, marami na hong nagbibigay sa church. Kasi yung ating harap, alam naman natin sa church na si JLCDO, daot na kaayon, luma na kayo matubangan, ipagagawin po natin ng magandang pasas ang church natin. Pero, ang gagawin ko, for rent. Kasi commercial yung ating church. Sa matagal na panahon, walang gamit. Yung front, kapag ginawa yung front at saka yung second floor at sa third floor ay magawa ng basketball court para naman playground ng mga bata, ng children ministry, ng mga men's, ng mga women's, para meron silang exercise sa taas. So nagkaisa kami na ipagagawa natin ng basketball court dun sa taas. At kikita ng 250,000 a month yung pag-iparerenta namin. At ang aming prayer, ang 250,000 a month, ay gagamitin namin sa 80 barangays, lalagyan natin ng churches,
ang 80 barangays kasi ngayon, hindi pa natin napipenetrate ang mga barangay. Bago bumalik si Jesus Christ, ang sabi ni Brother Eddie Ayingani, bago bumalik si Jesus, dapat lahat ng town sa Misamis Oriental o lahat ng municipality sa whole Mindanao, whole Visayas, at especially sa Luzon, ay dapat daw mayroong JIL. Anong vision ng ating mahal na pastor? Pagdating ng gabi ay makikita sa Pilipinas yung mga ilaw na pula. Amen po ba? Na merong cross, ang ibig sabihin merong church sa lugar na yon. At bago bumalik ang ating Panginoon, ay walang masasabi yung mga tao, pag nag-atubang kang Jesus na Lord, huwag mo akong dali sa impyerno, kay wa man ako nakadungog sa imong pulong. So, lusot sila. Pwede silang sila nila, meron silang reason. Pero kapag ang mga JIL ay naglagay ng mga churches sa bawat barangay, wala na silang i-reason. May Bible study diha, may life group diha, may church diha, mas inuna mo pa ang batang Quiapo kaysa naman maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen po ba? Amen o aray? Kaya kinakailangan, anong vision ng ating mahal na pastor? Lagyan. Kaya sabi natin, sige, pagagawa natin itong ating commercial place, iparerenta natin at the same time, ay maraming ma-open na gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kabubuton sa Ginoo ang JIL Valencia Tanan Milyonaryo. Sabi now, pag daw meron kang 1,000, pag daw ikaw ay merong billion, ang tawag sa iyo ay? Pag meron kang million, ang tawag sa iyo ay? Pero kapag ikaw ay merong libo lang, ang tawag sa iyo ay liborer. Diba? Billionaire, millionaire, liborer. Kapag 1,000 lang ang pera natin. Pag ikaw ay 1,000 lang ang blessing, mag-win ka ng soul at nagugutom siya, hindi mo siya pwedeng i-Jollibee. Gano'n na kamong blessing. Pero kapag binibless ka ng Lord, pwede ba tayo mag-life group? After ng life group, i-Jollibee mo kayo. Pwede? Daghay mag-attend? Daghay mo attend. Pagkatapos ng simba, dadali mo siya sa church, susunduin mo, kaya na kami brand new na car. Yung hindi nag-i-amen, hindi nga bibigyan niya Lord. Amen! Gusto ng Lord niya Lord tayo sa kayanan. Kaya yung iyong life group members na hindi nag-aating agtua. Oy, wala ka nang igadela. Sakay. Libre na papunta sa church. Laki ng inyong parking. Pagdating sa church, pagkatapos ng worship, kaanta sa Jollibee. Punta tayo sa Robinson. Roy Wilson, sabi ng iba. Dahil kakain tayo doon. Pwede? Nag-bless ka man ng Lord. Amen po ba? Pero pag wala kay blessing, yung nila-life group mo, dito ka mangutang. Di na mo atin. Kaya ikaw yung life group dito, ikaw itong mangungutang. Hindi ka blessing sa ilaha. Amen? Kaya pag sinabing breakthrough, may ginagawa ang Lord, hindi lang spiritual, pati financial ay merong gagawin ng ating Panginoon. And listen, anong dineclare ng ating Brother Eddie sa ating vision casting? Year 25 is the year of louder! Breakthrough! Louder! Breakthrough! Ang breakthrough ay merong spiritual. Ang breakthrough ay merong financial. Ang breakthrough ay merong physical blessing. Breakthrough na gagawin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen! But merong kaaway ang breakthrough. Ulitin ko po, merong enemies ang breakthrough. At yun po yung ating pag-aaralan. Bakit usahay hindi natin maranasan ang presence ng Ginoo? Nga namang usahay, murag walay nahitabo sa atong spirituality. Tingnan po natin ang nakalagay sa Bible na pinoproblema din ni Paul. Okay, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Okay, basahin po natin lahat ang nakalagay sa Bible. Everybody read, go. Now, by the name that you all and that but in the same mind and in the same judgment. Paminaw, mga igsoon. Si Paul ay naghangyo. Kaya nga ang word dito, I pled. Pled. Ano sa Bisaya yung pled?
Naghangin. Ano pa sa Bisaya? Ang nangangin. Nagpakiluoy. Wow. Ano pa? Ano pa sa Bisaya? Dalawa lang ang meaning sa Bisaya. Nangaliw po. Nakiluoy. Nangiliw. Naghangyo. Nangaliw po. Nangaliw po. Nangamuyo. Ayan. Malapit na. Nangamuyo. Pero sa Tagalog, Usap. usap. Ano ang kanyang pakiusap? Para bang ganito? Ako si Paul. Ang Corinthian, palitan natin ng Valencia City. Sabi dito, ako ay nakikiusap sa JIL, Valencia City. Ano kanyang ginamit? Listen, sa kanilang kapanahunan, mga kapatid, once na ikaw ay gumamit ng pangalan, name dropping, ano tawag sa lahat? Name dropping. Pag gumagamit ka ng pangalan ng isang mataas na tao at sinabi mo, hoy, sabi ni Brother Eddie, pautangin mo ako. Sa kanilang kapanahunan, kapag gumagamit ka ng matataas na pangalan ng tao, walang magagawa yung tao, susunod yun. Like katulad nating mga brother na mga Muslim, pag sinabing Lord is Wari, lahat kalimitan sa kanila ay susunod dun sa mga key leaders nila. Kaya iniingatan nila yung kanilang mga leaders. Ipaglalaban nila buhay sa buhay. Huwag lang ni mangyari sa mga leaders nila na kanilang pinahangaan at sa kanilang iginagalang. Sa kapanahunan din ni Paul, mga kapatid, ay meron ganung names na nire-respeto. Pero ginamit na ni Paul ang pinakang mataas na pangalan. Ano kaya ginamit? Jesus. Kaya ang sabi niya rito, I employed you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all bespeak the same thing. Bakit sinabi ni Paul noon magkaroon kayo ng iisang salita? Dahil na ay hugot, na ay problema sa simbahan sa Corinth. At ang kanyang hamyo, isa lang dapat, speak the same thing. That there be no meron bang division sa mga churches? Meron kayo nadungog na mga simbahan na naay division? Meron pong simbahan na divide. Ano ang ilang problema? Color ng kortina. Tinuod na. Ang gusto nung marami, violet. Ano? Violet. Violet daw yung color ng isa. Yung kabila naman, pink. Yun lang. Ano ang nangyari? Hindi nagkasundo doon sa kanilang kortina na divide ang church. Nagsama-sama yung color violet at nagsama-sama yung color pink. Nagtayo sila ng simbahan. Yung nagpunta doon sa violet, I think ang kanilang kortina ay violet. Agay nagpagawa man sila ng tiles. Ang gusto man ng kalahati ay pink, ang kulay ng kanilang tiles. Na-divide na po. Yun ang ibig sabihin ng ni Paul. Nang sabi niya, pwede ba sa pangalan ng ating Panginoon magkaroon kayo ng iisang pananalita? Ano yung pinagagawa sa atin ng regional director natin? Conquest 2025. Nag-prayer and fasting ba tayo? Opo. Sumasama ba sa Don Watts? Opo. Kailan ang ating conquest? March? March hindi kayo? March 2. Okay. March 2. Iba daw ay March, ibang church ay March 9. Iba naman kung ano-ano. Pero dahil nagbaba ang ating regional director, kahit ako po yung operation director, dahil siya, ako'y under ng Region 10, kung anong ibababa ng ating region, kahit ako pa yung director ng whole Mindanao, susunod ako sa kanya. Dahil yung ating director ay mayroong vision para sa Region 10. Amen. Ang sabi nito, speak the same thing. Kung tayo ay mag-i-evangelize, kung tayo ay mayroong magpo-conquest, magkakaroon tayo sa March 2. This coming Sunday, listen, this coming Sunday ng March 2 talaga? All of us are part. Ano bang inyong ginawa sa JIL Valencia? 2 souls o 1 soul? Ano napagkasunduan ninyo, Pastora? And one soul. One for Jesus.
One for Jesus. Okay. Okay. Ilan ang workers na nakalagay sa inyo? Mobilizer. 33 ang mobilizers. Ang dami-dami ninyo. Hindi lang dapat 30 plus ang ating mobilizer. Ano yung sabihin ng mobilizer? Yung mobilizers, yung nag-commit na mag-i-invite at mag-aalaga for 1 year. Amen. Tama ba? Mm. Ito po yung ating pinag-usapan dito. May problema sa panahon ni Paul sa kanilang time. Ito po yung ang Corinthian ay sinulat ni Paul doon sa Ephesus. After na si Jesus Christ ay namatay 55 to 57 years, napatay na si Jesus. At nag-i-start ng gawain si Paul. At isa sa umpisa niya ay ang Corinth. At ang Corinth, ang church sa Corinto ay daghay problema. Isa sa problema sa kanila ay ang division. Amen. Hello! May division sila sa kanilang church. Opo. So ngayon, sa simbahan natin, huwag nating kalimutan muna natin yung Corinto. Pumunta tayo sa year 2025 sa ating kapanahunan. So makikita natin mga isuon yung problema sa Corinto, yun din pa ng problema sa 2025. Amen. Na may mga workers at mga leaders na hindi nagkakaisa. Dineclare ng ating regional director na tayong lahat ay mag-evangelize. I really praise God sa Cagayan City, nagkaroon kami ng 4 na harvest event. Meron kaming 4 na conquest sa loob ng isang taon. Nag-conquest ang mga KKB. Sa first Sunday, lahat ng KKB ay magdadala ng lahat ng mga KKB. A minimum of 1. So pagkatapos sila ang mag-aalaga. Sumunod naman, o 2 months, o 3 months, magpe-prayer and fasting na naman kami. Mga 21 days o kaya ay 30 days kami mag-prepare and fasting. Tapos, conquest naman ng mga women's. Susunod na after 2 months or 3 months, ang magko-conquest naman ay ang mga men's. So, kanya-kanya. Pero kami lahat, pagdating sa Don Juans, gigising din kami. Pagdating sa prayer and fasting, gigising din kami. Pero talagang in charge ay mga KKB, sila ay mag-i-invite, mga women's na mag-i-invite sa susunod nilang conquest. Sa men's, ganun din po. I really praise God. Alam niyo po ang nadagdag sa church? 130 souls regular na nag-a-attend at nagtatides at nagsusupport sa church. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Remember, kung wala kay himuon sa isang kalag, ang matag sa kanato, wala kay himuon para mag-win ng soul. Wala kay himuon para mag-disciple. Dahil sa Bible ay mayroong 7 palabras si Lord. Tama? 7 last word. Tama? Amen. Pero may pang-8. At ang pang-8, win souls and make. Disciple. At itong win souls and make disciples, si Jesus ang nagsasabi, go para praise. Win souls and make all nations. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi lamang ang iyong family ang iyong i-evangelize. Hindi lamang ang iyong barangay ang iyong i-evangelize. Hindi lamang ang city ang evangelize, kundi ang susunod na probinsya. Ang buong bukid nun ay dapat mawin and make disciple. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon ngayong umaga. Ngayong oras na ito, God is speaking to us right now na magkaroon tayo ng iisang salita. Na ang J.I.L. Valencia ay magwiwin ng kaluluwa. Amen po ba? Amen. Verse 11, for it has been declared to me concerning you, my brethren. Sabi ni Paul, sinulatan niya ang mga taga-Corinto, for it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household. Tingnan po ninyo that there are, there are among you. Ano sa Bisaya ang contentions? Kung sa man sa Bisaya ang contentions, be? Be? Tuloy-tuloy. Ha? May mga problema. Nakaabot sa ako, paminsan-minsan maganda rin ni Mama Marites. Amen? Ano sabi nito?
may nakatira kay Chloe sa kanyang bahay. Ang sabi po sa Bible ng mga Bible scholars, si Chloe ay mayroong business at maraming nagtatrabaho sa kanya. At isa sa kanya nagtatrabaho, nagpunta sa Epeso. Kanino sinumbong? Kay Paul. Yun ang ibig sabihin ng verse 11. Nagpunta ang isa sa babae na nagtatrabaho sa lugar ni Chloe sa kanyang bahay, household ang sabi dito, pero nakalagay sa Bible kung taga saan siya. At sinabi doon that there are contentions among you. Nakarating sa akin. May nagmarites sa akua na naay problema din sa inyong church. At very concerned itong si Paul sa church sapagat siya ang nag-start ng church na yun. Verse 12 and 13. Verse 12, tingnan po natin. Ang sabi ng verse 12, now I say this, that each of you says, I am of Paul or I am of Apollos. Ayun ang problema. Anong problema doon sa Korinto? Ang mga members ang may problema, ang mga workers ay walang problema. Ano pinag-usapan sa verse 12? Kaya masarap po ang nag-aaral ng Word of God. Masarap po ang nag-meditate. Amen. Kapag nag-meditate ka daw, malalaman mo, nakarating pala ang chismis kay Paul, kay meron isa ka babae nagikan sa balay ni Chloe. Ang nakaabot na problema, unsa man, na ay division sa mga members. Anong problema na pinapakita sa verse 12? Now I say this, that each of you says, I am of Paul, or I am of, Apollos. or I am of, apat, or I am in Christ, apat na grupo. Yung isa ay grupo ni, pangalawang grupo, Apollos. pangatlo, Sipas. yung panghuli, yun ang full gospel. Para kay Jesus sila. Ano kanilang pinag-uusapan dito? Paminaw. Ang problema diri, nag-umpisa si Paul na mag-evangelize. Nag-start siya ng church. Dahil ang hit niya ay church planting, kaya nga apostle. Ang apostle ay church planter. Ito ho yung calling ko. Kami ni Pastor Rosibel. Ginamit kami ng Lord sa Butuan City. Doon po namin nakasama sila Sister Maymay. At ang mga workers sa Butuan City for 7 years. Kaya lang, dinala ko ng Lord from Butuan City. Dinala kami ng Lord. Pero nung kami nasa Butuan City, na-start natin ang Butuan City. Na-start natin ang Buena Vista. Na-start natin ang Nasipit. Na-start natin ang Surigao. Na-start natin ang Cabadbaran. Na-start natin ang Magallanes. Na-start natin ang Dubai. Na-start natin ang Davao City. Mga workers ng Butuan City ang pinadala sa Davao City. Ini-start namin ang JL Gensan mula sa worker ng Cagayan City, si Pastor Raul, dinala namin doon sa JIL General Santos City. Ito yung pinagagawa ng Lord sa Amuang. After 7 years, dinala kami ni Pastor Racidel sa Zamboanga City. Mula sa 500 na congregation, pumunta kami sa 25 na members na. Could you imagine ang adjustment? Sa Zamboanga City, naggubot o nag-aaway-away. Ang kanilang mindset ay Spaniard mindset. Ang tingin sa Pilipino, Indio. Kaya mga tsabakano sila, medyo may ganun silang espiritu na kinakailangan turuan mo sila na magkaisa. Yung kanilang mindset na kahit vulcanizing ang business, ang tawagan nila, Mommy, Daddy. Wow, mga vulcanizer po ha. Ganun yung kanilang mga mindset. At kinakailangan sa church ay magkaroon ng mind of Christ. Kanya-kanya. Kaya po nalipat doon ay dahil may gubot na problem. At ang sabi ng leadership, Pastor Silver, iwanan mo muna ang Butuan City. Pumunta ka doon dahil may problema doon. At inayos po namin ni Pastor Rosidel at naumpisahan ang JIL Tawi-Tawi. Naumpisahan ang JL Basilan. Naumpisahan ang JIL Sibugay. Naumpisahan ang JIL Davao, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Kasi yun ang pinagagawa ng Lord. Kay Paul, mga igsoon, ay ganun din. Pag-start ni Paul, daghay mga workers na bless sa iyaha. Pero kinakailangan iwanan niya ang Corinth dahil pupunta siya sa Macedonia.
pupunta siya sa Thessalonica, pupunta siya sa iba't ibang simbahan, kaya mag-open siya, so kinakailangan magpadala siya ng another worker. Sino pinadala niya? Si Apollos. Sino pa pangatlo? Si Cephas. Cephas. Pinadala niya. At kada may dadating na mga leader, ay merong tinatawag na loyalist. Tanong. Umalis si Paul, umalis si Apollos, dumating si Cephas. Pagdating kay Cephas, may ibang anointing. Maaaring itong si Cephas ay worship leader, at magaling magsungid, ay lahat ng music ministry. Wow! Pekting maayos siya. Oy! Sabi niya siya, oy, dili, oy, mas maayos si Apollos. Ay, taka-taka mo diya, maayos si Paul! Yun ang problema sa Corinto. Ano? May ganun ba sa JAL Valencia? Ano tahimik? Everybody say, no amen. Praise God. Pag si Pastora Beth Van ay pinromote at naging international pastor, yung iba hindi na mag-a-attend? Meron bang ganon? No. At parang tahimik kayo. Yung problema doon sa Corinto ay sinosol ni Paul. Listen, ang pagbabasa ng Book of Ephesians o pastoral letter ni Paul, lahat ng sinusulatan niya may problema. Titus, Jude, Thessalonica, 2 Thessalonica, lahat po ng Ephesians, 1 John, 2 John, 3 John, lahat doon ay mayroong problema. But, everybody say, but, may sinusulat din si Paul na solusyon. Matapos niya i-address ang problem, ina-address din niya kung ano ang solusyon sa problema na yon. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa problema, ano ang pinapakiusap niya? Tingnan po natin. At ating pong pag-aaralan, sandali, ang napakalaga, another slide. Okay. Another slide. Ano po yung mga problema doon? Number 1, problema sa church. Number 1, merong pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Wrong belief. Ano yung mga problema dito? Merong division kasi kanya-kanya sila. Nagsasalita isa, mas maayo Jude itong si Apollos. Dili, mas maayo si Cephas. Dili, oy, mas maayo si Apollos o kaya si Paul. Anong sabi niya? Speak the same thing. Hindi walang magaling sa kanila. Kaya nga kung ating itutuloy, doon sa verse 13 and 14, ang sabi doon, buti na lang. Sabi ni Paul, buti na lang, hindi ako nag-baptize sa inyo. Dahil kung ako nag-baptize sa inyo, sasabihin ko, ako binaptize sa pangalan ni Paul. Ako binaptize sa pangalan ni Apollos. Buti na lang, sabi niya, meron lang akong dalawang nabaptize. Sinabi niya si Galeos at saka si Sergius. O sinabi niya, sa verse 14, 15, sinabi niya, buti na lang, hindi ako ganun. Pero sabi niya, na-crucified ba? Ano sabi ni Paul? Na-crucified ba? Ako ba si Paul ba ipinako sa krus para magligtas ng inyong kasalanan? Dahil tumitindi ang problem dun sa church. At kinakailangan gawa niya ng sulat habang siya ay nasa Ephesus dahil nag-uumpisa siya ng gawain. Meron ding problem na sinusulad siya dun sa Ephesus. Kaya nung sinusulat niya, ang 1 Corinthians, nasa Ephesus siya. Ito yung kanyang third missionary journey. Hindi niya kayang pumunta doon kaya gagawa na lang siya ng letter. Ito ho yung ating pinag-usapan at pinag-aaralan ngayon. Kaya kapag nagbabasa ka, listen, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos na inspired ng Holy Spirit, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Kaya napakahalaga na everyday magbabasa tayo ng Bible. Hindi mo katapat pagbasa ng Bible. Buntak o gabi. Amen? Amen. Why? When you read the Word of God, you are talking to God. Amen. Amen po ba? When you are attending Sunday worship, Sunday healing worship, kapag nag-attend ka ng Sunday, you are listening na to Pastor Silver. O sino bang speaker? Mr. Manay? No! Pag kayo nakikinig ng Word of God, kayo nakikinig sa salita ng ating Panginoon, kaya maging serious tayo sa
sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating tutulugan ang Word of God. Amen. Kapag na mayroong Word of God, huwag tayo mag-Facebook. Itong oras na ito ay precious, napaka-importante nitong oras na ito. Kaya magkaroon tayo ng time na makinig ng salita ng ating Panginoon. Disagreement, kasi nga nagkakampi-kampi na sila. False teaching. Ito ngayon ang false teachings na nasa kanila. Paminaw. Ang Korinto, ay merong 12 major doctrines o kaya ay 12 major religions sa kanilang kapanahunan. Dahil sentro ang Korinto sa trade, sentro sa commercial, sentro sa mga negosyo, kaya daghay tao dito sa Korinto. At sapagkat daghay tao dito sa Korinto, kung taga-taga saan ang mga traders na aabutan ng Sunday o ng worship day sa synagogue, makikinig sila doon, kanya-kanyang kultura na magsasama-sama sa simbahan. May Ilocano, may Tagalog, may Ilocano, may Cebuano, may Bukidnon, may Putuan. Magsasama-sama sila. May kanya-kanyang kultura. Iba ang kultura ng Tagalog. Iba ang kultura ng Cebuano. Amen. Iba ang kultura ng Chabacano. Amen. Iba ang mga Ilonggo. Sa ilang ginapalag na piko ang papa. Diba? Kanya-kanya tayong kultura. Ngayon ay nasa loob ng simbahan. At yung kanyang belief, yung kanyang kultura, ay pagsasama-samahin nila sa church na silang lahat ay na-born again. At ipagpipilitan nila. Ito yung tama. Dili, uy! Ito yung okay lang na mga tumatayong biha na ay unbeliever na boyfriend o kaya ay girlfriend. Okay lang ba yun? Sa palagay niyo, kayong sumagot, okay lang ba na yung ating music ministry ang kanilang mga uyab, mga unbeliever? No. Okay lang ba yun? Okay lang ba yung mga tumutugtog dito pagdating ng gabi sayo-sayo ng humuhubo dito? Okay lang na? Okay lang na? Dili okay. Okay ba yung mga dancer diri, sa music ministry diri, pag halimbawa hindi Sunday service, ang mga singina, bugo kayo pag nakita ng terminal? Okay lang na? Hindi po. May kanya-kanyang kultura. At sa loob ng simbahan, nag-aaway-away sila. Okay lang. Magaling ang boses ko kahit ako'y nakikipag-live-in. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Okay lang ako tumugtog kahit hindi ako nag-practice. Ang mahalaga magaling ako tumugtog. Okay lang ba yun? Yun yung mga kultura at beliefs na pinag-aawayan nila sa loob ng simbahan. Kaya ang pakiusap ni Paul, I plead, naghangyo ako sa inyo ha. Speak one thing. Na kung ikaw ay nasa music ministry, lumakad ka na may pagkabalaan. Kung ikaw ay life group leader, ikaw ay suga, ikaw ay light and salt of this world. Amen. Kung ikaw ay nasa ushering ministry, mag-Ismail ka, bisa nagdurugo ang puso mo, kaya iniwanan ka ng imong uyaw. Amen po ba? Bisa hindi pa yan ka ng hilap-hilap, ibulaan ng imong uyaw, pero ba? Nasala. Kaya kapag ikinasina kasi mangot na asirit ka, hindi na sila musul. Gusto ng mga dyan, naman ako si mangot man. Yung ba first time, papasok pa dito, ikaw hindi ka marunong mag-Ismail. Mali pa yung mata na mayroong first time na nabagati sa ating simbahan. Pagka mayroong first time, nagdulan na ito, nagtaga salamat, ay nakaka. Ingana ba ang atong kultura dire? Amen. Hindi natin mag-amen, hindi man nudul yung iba. Alam mo yung iba, kapag ikaw ay hindi nag-smell sa ilahan, yung first timer, yung mga visitor natin, VIP, hindi sila mabalik, pag hindi ka mag-smell sa ilahan. Kaya nga naman, napaihiman sa lingkuran, kaya yung ihinaw, wala nila dito, ihinan. Abi na ako, dili nila ako mag-ihin. Yung wala yung tudlo! May nagtuol! Sister lang siya, problema mo. Doon, salit! Salit, kalasangan. Dahil na kayo payong sila. Bakit na kaya okay na na? Salamat, takay payong. Huwag na akin na sa akwa. Mabalik ba sila? Mabalik sila. Kung sila ay kung mga asiret ang mga JL Valencia, malipay mag-Ismail kanunay. Amen. Pero kapag hindi nakasimangot, di pag mumudi ako na! Di mo sa bigas! Mabalik pa na! Mabalik ko eh!
Gusto ng mga taga-JL ba sila mga isuman? Pero walang ing-anak sa JL Valencia. Amen! Apir sa imong katapat, apir. Walang ing-anak dyan. Apir! Walang ing-anak. Hindi ka mag-apir kay. Hindi ako mag-apir kay. Ako man yun. Agay! Jok. Okay, padayon ka. Ano ba yung false doctrine at wrong belief sa Korinto? Paminaw. Sa 12 major religion sa Corinth, isa doon ang goddess ay si Aphrodite. Si Aphrodite ay goddess of love and desire. Sa temple ni Aphrodite ay merong, sa kapanahonan ni Paul, ay merong minimum na 1,000 male prostitutes. Nang ibig sabihin, ito yung kanilang belief. Dahil ang mga taga-Korinto, isa sa kanilang worship ay yung nagsesex sa loob ng temple at may mga prostitutes na available doon sa kanilang temple, kaya normal lang sa kanila ang immoral. May asawa ko. Pupunta ko ng simbahan ni Aphrodite. Okay lang na gumawa ng immoral dahil yun ay sa kanila, sa kanilang teaching, way of worship. Tatanong kayo, pwede ba yung sa ating kapanahonan? Hindi po. Sabihin ba, bulok, dagay mo at Nag-open po ang Church of Satan, Children of God. Nabalita nyo? 1980s, nag-open sa Pilipinas. Bibilhin nila ang University of the East. Kami po ay kabobon agin lang ng panahon nun. Ang pangalan ng kanilang church ay Children of God. At sa kanila, free sex, dahil tayo ay magkakapatid sa Panginoon. And one of the evangelism ay daw sex. Isipin po ninyo yung kumakalat na wrong doctrine. At marami silang naumpisahan. At ang sabi, may nagsasabi na yung Church of Satan sa California, ganun nga raw ang ginagawa. Within 3 months, naging 12,000 sila. At nawin nila yung matataas na uri ng tao, yung mga businessmen, ay nawin nila within 3 months ay 12,000 ang kanilang mga members. At eto ngayon, ito yung kultura namin, ito yung aming mindset. Tapos ay dumating si Jesus Christ, dumating si Paul at nag-evangelize, nagturo ng biblical teaching sa loob ng simbahan. At naandito ang problema. Okay man lang sa aming religion na immoral ako. Pagtapos dito, sisimba ako dito, sa Full Gospel Church, tatangtalin ko yung pagiging immoral ko. Ano ang sabi ni 2 Corinthians chapter 5 verse 17? 2 Corinthians chapter 5:17, itinuro na solution ni Paul sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians 5 verse 17, pwede ba natin tingnan? Go! Therefore, if Anyone is in he Christ, is, a new creation, all things, have passed away. kaya kita po ninyo, may problema. Pero mayroong solution. Sa Corinthian pa rin. May problema, pero may solution. Itong si Paul. Nang sabi niya, yes, mayroong kanya-kanyang belief. May kanya-kanyang kultura. May kanya-kanya kang paniniwala. Tag-iya-iya tayo ng pagtuo o kultura. Iba yung kultura ng Cebuano, may kultura ng Ilocano, may kultura ng mga Ilonggo. Pero pagdating natin sa church, sabi doon, if anyone is in Christ, kung sa una, immoral kayo, sumisimba kayo kay Aphrodite, the goddess of love and desire, kalimutan niyo na, mali yun. Ang ilagay niyo sa inyong huna-huna ay teaching of Christ. Amen. Kaya ito yung sinosolve ni Paul. Merong division, merong disagreement, merong false doctrine, merong false belief na nangyayari sa loob ng simbahan. Kay bago pa man ang simbahan, kanang orasa. Kaya ang sabi ni Paul, speak the same thing. Another slide po. Balagyan po natin yung ating slide. Thank you. Okay. Another slide. Okay. Isasend na natin. Speaking the same thing, ang kanyang pakiusap ay magkaroon kayo ng isang pananalita.
Meron tayong vision. Ang ating vision, win souls and make disciple. So tayong lahat ay mag-win at mag-disciple. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ako po ay hindi, nandito ako ngayon sa JL Valencia. Pero naglagay ako ng point person. Ang tawag namin doon ay vision keeper. Wala ako sa Cagayan de Oro City, pero after ng Sunday worship, ay magkakaroon siya ng planning. This coming March 2, dahil dadating ang maraming first-timer. Anong ihahandang kanta ng music ministry? Dahil maraming visitor. Kakantakan ng mga kantang masyadong mahihirap na hiwa sila kasabot. Eh pwede natin pagaanin ang kanta sa mga first-timer para naman makasabot po sila. Nagpakanta yung worship leader ng gwapo kayong kanta, man nakasunod. Eh hindi man inilagay ng mga nagpo-projector yung kanta, yung mga basta nakaanglan lang sila. So dapat ay may planning. Everybody say planning. Amen. Yung bang first-timer natin, this coming March 2, tayo ay magpakaon sa kanila bisan pan o isang pandesal. Kung magpapakain tayo at kulang ang pera natin, pwede ba ang mga JIL family, Brad, pwede ka maghatag isang pandesal? Tuwa na. Oo, tuwa. So lahat ay nagko-contribute. Uy, praise the Lord, meron tayong pandesal. Wala naman tayong juice. O sige, kisa may maghatag ng juice. Yung po ang same thing. Amen po ba? Tayo mag-evangelize. Ayaw natin kita lang ang masunod sa langit. Amen. Gusto nato tanang family sa dito sa Valencia ay makadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya ikaw ay naka-effort. Number 1, mag-prayer and fasting ka. Pangalawa, mag-i-invite ka. Amen. Pangalawa, maghatag ka ng pandesal. Amen. Pangatlo, maghatag ka para sa juice. Amen. Para this coming March 2, after ng Sunday worship natin, may pandesal na, may juice pa. Amen. Sa susunod, same thing. Nakaila sa Ginoo. Pero kapag hindi ka magpa-follow up sa ilaha, hindi pa rin sila babalik. Amen po ba? So, ang kinakailangan ng JLB planning, preserve, operation, preservation. Dapat ipipreserve natin ang nagdawat kay Jesus. Tamang tayo. Hindi kinakailangan ikaw ay leader para mag-follow up. Hindi kinakailangan ikaw ay nagtapos ng ganitong mataas na pinag-aralan para ka mag-follow up. Basta't mahal mo ang ating Panginoon, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang taong nawawala. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Next slide. Ano ibig sabihin ng same thing? Okay, matatapos na po tayo paminaw. Ang ibig sabihin ng same thing na nangyari sa James chapter 11, ito yung istorya kapag merong same thing. Okay, sabi dito, now the whole earth had one language in one speech. Then they said to one another, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had bricks for stone and they had asphalt. Bricks at saka asfalto. Okay? For mortar. Verse 4, and they said, come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in heaven. Let us make a name for ourselves. Ano kanilang purpose? Sapagkat tayo ay nagkakaisa, number 1, gagawa tayo ng tower. Kaya nga tinawag na Tower of Babel. Pangalawa, anong purpose nila? Gagawa tayo ng Tower of Babel para makapunta tayo sa Langit. langit. Pangalawa, anong purpose nila? Gagawa sila ng Tower of Babel para maging sikat ang kanilang pangalan. Very clear. Let us make a name for, ibig sabihin, wrong motive ang kanilang gagawin. Okay, ituloy natin. Another slide. Okay? But the Lord came, chapter 5 and 7. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Verse 6, everybody read. Verse 6, go. And the Lord said, indeed the people are one, and they all have one language. Stop. Indeed, the people are one. Everybody say, one. One. Ano pa? And they all have one. Language. Ayun. Speaking same thing. Isa lang ang kanilang gagawin. Take note, wala silang Diyos. Pero ang sabi nila,
gagawa tayo ng tower para makapunta sa langit. At gagawa tayo ng tower para tayo ay makilala. Mali ang kanilang motive. Pero ang sabi ng Bible, possible na mangyari. Kasi nagsasalita sila ng iisang salita. Verse 7, verse 5, verse 9. And this is what begin to do. Now nothing, sabi ng Lord, now nothing that they propose to do will be withheld from them. Para praise, wala'y imposible. Kapag meron silang iisang sulti, meron silang one purpose, meron silang one vision, meron silang one language, meron silang same thing, wala'y imposible sa ilaha. Verse 7, basa po natin lahat ng verse 7. Go, come, let us go down, and they're confused there. Ayun, doon pala nag-umpisa na may Cebuano, may Ilonggo, may Tagalog, mayroong iba't ibang salita dahil ginulo ng Panginoon ang kanilang mga language. Yung mga Cebuano, nagsama-sama. Yung mga Ilonggo, nagsama-sama. Chabacano, nagsama-sama. Hindi natuloy ang Tower of Babel. Pwede namang sabihin niya sa Angel, o Angel, bungkaga. Di ba yung Wall of Jericho, nag-praise in worship sila, nahugma? Pero dito, pinakita ng Lord na hindi yun ang Lord, ay yun ang way ng Lord. Ang gagawin niya, sabi niya, baguhin lang ang kanilang language. Baguhin lang ang kanilang pagsulti. Hindi na po natapos ang Tower of Babel. Ano yung lesson? Kung ang Jael Valencia ay mayroong iisang vision, kung ang Jael Valencia ay mayroong isang salita, let us win souls and make disciple. Na yung workers, mobilizers, ministry heads, parang ganito, yung mga tribe leaders ng men's, tribe leaders ng women's, 12-12-24. Yung mga life group leaders, yung mga ministry heads, at saka yung mga elders sa church, ay magkaroon ng confession, o kaya ay isang language na ako, itong isang tao ito, at ang kanilang family, ay aalagaan ko for 1 year. After 1 year, yung commitment ko ay maipapasa ko sa kanya. Anong ibig sabihin? Sa 2025, iwiwin ko yung isang tao na yun, o kaya yung tatay. Dahil kapag dala yung tatay, kasama yung nanay. Pag nakasama yung tatay at nanay, kasama yung mga anak. Amen. Kaya yung isa na yun, multiplication yun. Kaya effective dito ay ang mga men's network. Amen. Amen. Men's network. Amen. Amen. Yung mga nanay naman ay effective. Saan? Sa men? Women. No! Ang mga women's network ay effective sa mga Women. mga nanay. Ang mga KKB ay effective sa mga KKB. Kaya kung ating titingnan ang JIL Valencia, kapag meron tayong isang salita, ay merong great revival na mahitabo sa JIL Valencia. Are you willing to commit? Amen. How about you? Ikaw ba ay mayroong isang vision na katulad ng binaba ng ating OIC, Sister Maymay? Tayo ba ay nag-agree o sasabihin mo, hindi ako mag-i-invite hanggat hindi dumadating si Pastor Ravel? Hindi ako mag-commit hanggat hindi ko nakikita si Pastor Ravel. Pagka ganun ang ating mindset, wala tayong isang salita. Ibinaba ng ating Regional Director, Pastora Sheila. Ito ang mangyayari sa Bukidnon. Ito ang mangyayari sa Misamis Oriental. Ito ang mangyayari sa Misamis Occidental. Ito ang mangyayari sa Lalo del Norte. Ito ang mangyayari sa JAL Camiguin. Ang 5 provinces na ito at lahat ng mga cities, El Salvador, Valencia City, Malaybalay City, Hingoog City, ano pa ba sa yan, Maramag, Tibawi, itong mga churches na ito, kung lahat tayo ay mag-a-agree
sa vision ng ating pastor, dahil binaba ng ating regional director, tayo po'y mag-a-agree. Pagdating ng 2026, listen. Pagdating ng 2026, magkakaroon tayo ng Conquest 2026. Ikaw ay merong aalagaan another one. Yung inalagaan mong isa ay mag-win ng another one. Breakthrough and great revival ang mangyayari sa JIL Bukidnon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us all stand. Tunay po tayo lahat. Hallelujah. May nakuha po tayo sa umaga ito. May natutunan ba tayo, mga igsuon? Amen. Mga igsuon. When was the last time? Kailan yung huling araw? Kailan yung huling week? Kailan yung huling panahon? Na talagang ikaw ay nag-share ng gospel. Kasi po, yun daw mga tumatagbatag, mga dugay na Kristohanon, naging kalyo na ang ilang kasing-kasing. Gahina ang ilang kasing-kasing. Ang nag-i-invite, nag-share ng gospel ay yung mga bago. Pero yung mga dugay na, ito yung nawawala. Ang effective daw na surrender ay ang bago kay Jesus Christ. Pero yung mga dugay, nawawala ang ilang passion. Nagpalinis po kami ng aircon nung Monday. At Monday po ay day off or rest day ng mga pastor. Sabi ni Pastor Rosdale, Daddy, pakiulat lang. Ay nako'y pumunta ko sa nako'y kaliton. Pakiulat lang ang mag-ilinis ng air conditioner. Ako lang po. Nagkagabot. Gusto nila nagkagabot na. Nag-isip ako na pamaagi paano makapag-share ng gospel. Dumating na si Pastor Sidel, Mami, ayos na ako nato. Andam na. Ihatag na natin niya. Linis na, limpyo ng aircon. Sabi, ay, bago kayo bago tayo ay umalis, isnak muna. Oh, tinuod sir, isnak. Ihatagan ni Pastora ng special na empanada. Ihatagan namin ng bugnaw na tubig. At talagang isang maragutong bakalang po siya. Lamiman. Then I share the word of God. Sabi ko, ang ating worship dito. Sabi ko dun sa lalaki na kanay anak, oo. Kano sa kahuling nagsimba? Huwag na gusto masimba. Sir, kay busy man me. Sabi ko, gusto mo ba? Muabot ang panahon, ang imong anak para sa imuha. Way simba-simba. Dili sure, oy. Bro, unsa ang makita sa tatay? Kana ang buhaton sa anak. Kung si Papa at si Mama, sigig sininggitan, sigig away, makita ng inyong anak, normal lang kayo mag-away, magsininggitan. Musinggit ang lalaki, demonya ka. Sasabihin yung babae, ikaw po, demonyo ka. Ano sasabihin ng bata? Papa, demonyo. Mama, demonya. Ako demonyita. Demonyito. Ang among balay interno. Si Papa, hindi ko nakita nagampo. Si Mama, wala ko nakita na nagsimba. Ang normal lang din na simba-simba ang mga anak at ang family. Yung ba gusto nating normal? No. From belief. Disagreement. Ito nangyayari sa church. Kaya ang sabi ng Lord, if anyone is in Christ, take note, ang ating binabasa ay Corinthian pa rin. Hindi ibang book. Dahil yung problema sa Corinto, andun ang solution sa Corinto. At ang Lord ay nakikipag-usap sa ating karunduntang. God is speaking to us right now. Speak the same thing. Hindi ko na po natapos yung lagay masyadong oras. Hindi na po uso ngayon matagal na preaching. Ang susunod po dapat ating pag-aaralan ay join together. Nang ibig sabihin ng join together, yung tatay at nanay ay mag-join together. Ang example ni Jesus, example ni Paul sa mga taga-Corinto,
kung paano pinag-isa ng Diyos ang church at si Jesus Christ, ganun din ang husband and wife. Kung paano pinag-isa ni Jesus ang church at si Christ, ganun din dapat ang buong family. Magkaroon tayo ng unity. Kaya kung dito po sa ating karununtan ay may mag-asawa na may tingugay, suko ka kaayo kay na inahimong sala ang imong partner, ang imong spouse. This time, release forgiveness to be one. Amen. Kung meron sa loob ng simbahan na nagkamali sa kanyang isig, leader sa kanyang kapwa, magagawa, nagkamali ka. Ikaw ang magpaubos dahil ikaw ang nagkamali. At kung siya naman ay doon sa imuha, na ngayon nakapasailuan, pasailuan. Dahil ang sabi ng Bible, dilipod ka, patawarin ni Lord, kung hindi ka rin magpapatawad. Tama mo ba? Kaya sa loob ng simbahan, mayroong same thing. Nagpatawad, humingi ng tawad, patawarin. At ikaw naman, huwag nang gahi ang ulo. Huwag ko rin sabihin, sige, patatawarin kita. Pero ay napagdudod sa ako, walang kras sa imuha. Nagpatawad ka nga, pero sinaktan mo ang puso niya. Kayo lang ang nakakaalam unsa ang imong situation. O baka naman sira ang imong relationship kay Lord. Baka nung una, kada buntag ni Lord, magdibusin yun ko. Pero karon, nauubos yung time sa Facebook. Nauubos yung time mo sa panunood ng video. Sa YouTube, nauubos yung time mo. Gigising ka ng umaga, wala na basa-basa ng Bible, wala na devotion, papasok sa school, papasok sa trabaho, wala nang pakikipag-usap kay Lord. Relationship breakthrough ang ating topic karon. Saang area ikaw na may problema? Problema ba sa relationship sa asawa? Mga KKB, sinabi ng papa at mama, anak, pag-eskwela sa, pero siya mamakaka, na kay boyfriend, na kay girlfriend, hindi ka magsulti kay papa at kay mama. Pero imong papa at mama, hindi ka mag-intaw na makapag-eskwela para sa imuha. Magtitig si papa at mama, di mo kaon ng lami na snack para lamang may pang-tuition ka, kay maulaw siya na mag-e-exam ka, di ka maka-exam, kay wala kay tuition. Pero sige, buhatin mo. Wala ka ba si papa, si mama? Sige, panguyam. What is your relationship with your father? With your mother? What is your relationship sa iyong co-chairman? Anong relationship mo sa iyong chairman ng ministry? Anong relationship mo sa iyong member sa iyong life group? Baka mamaya bukat ang iyong problema, wala ka kabalo. Kaya nga naman, wala pa ka nag-aregla sa iyong life group. Bukat na di ay ang problema. Kay nahagbong na sa kasalanan, pero sa halip na tabangan, di-condemn. Unsa ang ating relationship sa ating mga kapatid sa loob ng simbahan? God is speaking to you right now. God is talking to you through the power of the Holy Spirit. I do not know you. I do not know your problems. I do not know your broken relationship. I do not know. But today, the Holy Spirit is talking to you directly sa iyo. At kung iyong aaminin, kung mangayo kita ng tabang kay Lord, bababa si Lord. Tabangan tayo ng ating Panginoon. Pwede ba ang ating kinabuhi, ang ating ministry, ang ating family, ang ating relationship, ipagkatiwala ulit natin kay Lord? Pwede ba gamitin natin into your hands, Lord? Itong buhay na ito, itong aking ministry, into your hands, ipagkakatiwala ko ulit, Panginoon. Lord, aking i-declare, Lord, ikaw ang siyang manguna sa akong kasing-kasing. Ikaw ang manguna diri sa church na ito. Ikaw ang manguna sa aming relationship ng aking asawa. Let's sing that song, into your hands. Everybody. I commit again
Amen. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Speak to us. Holy Spirit, move. Touch your people. Hallelujah. Everybody. Everybody, everybody. Once again, everybody. Tayo pong lahat. Amen. Amen. For the very, very last time. Louder. Hallelujah. Let us declare. One spirit. One vision. One language. Samtang kitang tanan ay nagduko. Samtang kitang tanan ay nagpiyong. Unsa ang broken relationship individually. Ikaw ba ang Ginoo dili na maayo ang imong relationship kay Lord? Let us confess. Let us talk to God. Lord, kung usahay wala na ako'y prayer, pasayluan. Lord, kung usahay wala na ako'y devotion, di na ako faithful sa akong devotion, pasayluan ako, Lord. Gusto kong magkaroon ng relationship breakthrough sa ato. Pasayluan ako, Lord. Kasi nagiging busy, tinuod, Lord, lukewarm na ako. Lord, tinuod na sa simbahan ako kapag Domingo. Pero Lord, layo
kinabuhi sa imuha. Baka meron sa ating nahuhulog na sa kasalanan o nagpadayon sa sala. Hangtod karon dili ka mga ng confession sa atong Panginoon. Let us restore. Let us reconcile the relationship with God. Baka meron sa ating magtiayon, couple, mag-asawa, na lumalamig na ang inyong relationship. Wala na kayong tamang pag-uusap. Wala na kayong panahong mag-date. Wala na kayong panahon sa isa't isa. Dahil kayo ay parehong busy. Pinaglalayo ng yawa ang inyong relationship. Kung ang lalaki ay merong kasalanan at hindi mapasaylo ng kanyang asawang babae, tinuturuan ka ng kaaway na huwag kang magpasaylo para kayo ay magkalayo. Kung ang babae naman na nagkasala, di mapasaylo ng iyang asawang lalaki, brother and sisters, you are one. And God wants you to be joined together. Kung sa simbahan ay mayroong awayan, mga workers, mga leaders, kung mayroong samaan ng loob, ang chairman at ang mga members, it's high time to reconcile. Sumunod po kayo sa daily simikling prayer na ito, sumunod po kayo lahat. Ginoo, pasaylua ako sa tanang sala na akong nahimo. Pasaylo. Akong pinabayaan ang atong relationship. Daghang adlaw wala ako'y time sa imuha. Na ako'y ministry. Pero akong gibiyaan. Pasaylua, Ginoo. Sukat karon. Ang akong kinabuhi. Gitugyan ko kanako sa imo. Sukat karon. Ginoong Jesus. Akong diabrihan. Ang aking kasing-kasing. Gidawat ko ikaw. Akong manluluwas. Kung sukat karon, ikaw ang akong master. Ikaw ang akong Ginoo. Ikaw ang akong manluluwas. Sukat karon, ikaw lang ang matuman sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. This time, ang ating pong kamay, tingin po kay Pastor Silver, ay yung pong dulo ng inyong katawan ay ipapatong mo lamang sa balikat ng imong katabi. At kung ikaw ay merong kasamaan ng loob, sa halimbawa, imong igsoon, imong papa, imong mama, imong agaw, pariente, kasama sa office, na meron kang samaan kayo ng loob, representing ang imong katapad na Lord, i-bless mo siya, pinapatawad ko na siya. At kung may sinasabi ang Lord, pag-pray mo ang imong katapad kung siya yung kinahanglan, patong mo lang, dulo ng imong daliri sa kanyang balikat, then release blessing. Lahat po nung nasa kanan, ipag-pray po natin. Okay? Raise your hands. Open your mouth and pray for that person. Pray for that person. Hallelujah. Pray for one another. Hallelujah. Hallelujah. One language. One vision. One purpose. Hallelujah. Sharabakasat yang release blessing, release healing, release financial blessing, spiritual blessing, physical blessing sa inyong isip na tao. Release in Jesus' name. Hallelujah. Open
Sister Maymay and Brother Rene, let us pray for them. OIC ng JNN Malaysia, let us pray. Lord, panalangin si Sister Maymay and Brother Rene in the mighty name of Jesus. More anointing, more wisdom. Level up ng anointing, oh God. Hallelujah. Let us pray si iyong tribe leader. Tribe leader, let us pray. Hallelujah. Tribe leader. Men's network, women's network, let us pray. Bless them, bless them, bless them. Anoint them, anoint them, anoint them. More souls, more souls, more souls. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sharabakasakyate. Yes, thank you, thank you. Yung ating iimbitahin this coming Sunday sa ating harvest event sa March 2. Let us pray yung mga names na ating iimbitahin. Open your mouth and let us pray for those VIPs. Yung ating iimbitahin sa March 2. Let us pray. Hallelujah. Lord, in the mighty name of Jesus, yung aming iimbitahin, yung aming pinag-pray, yung aming pinag-fast, yung pinakita namin yung kindness. Hallelujah. Hallelujah. For the last time, into your hands, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon for the last time. Amen. I believe again with all I am for you, Lord. With all my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Tayo pong lahat, tayo pong lahat. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're all I am. Ama naming Diyos na nasa langit, idinadalangin ko po ang lahat ng nag-attend sa aming worship sa JAL Valencia City. Lahat po na nag-attend, dalangin ko po, open the doors of heaven. Pour out your blessings upon your people. Receive your financial blessings. Say amen. Receive your healing. Receive the spiritual revival and breakthrough in your life. Receive spiritual blessings in your ministry in the name of Jesus. Receive spiritual blessings in your relationship bilang husband and wife and family. At for lahat ng needs ng iyong mga anak, i-bless mo sila. At ano man ang kanilang needs na hindi ko nasabi, bless your people, walang lalabas sa lugar na ito na hindi dalang tagumpay. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na nagsimba. In Jesus' name, everybody say, palakpakan natin natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Tumatapang palakpakan at tumuhin na Diyos. Thank you, Lord. We give you glory, Lord. Give you the glory, glory, come on, hallelujah. Give you the glory.
Ikaw sa